So no-show si Private First Class Joseph Scott Pemberton sa preliminary investigation kaugnay sa pagpatay kay Jennifer Laude. Attorney Gabby, good morning. Posible bang mapatawan ng mas mabigat na kaso dahil sa hindi pagsipot sa preliminary investigation? O pwede naman talagang hindi ka sumipot? Hindi naman. As of now, hindi kasi indispensable at this stage yung presence ng akusado dito sa preliminary investigation. At hindi necessarily na it will be taken against him. Hindi yan yung parang nag-jump bail or nag-escape from detention. Hindi ganon. At this stage, hindi pa pwedeng umusod yung kaso nang wala siya. Himayin natin yung preliminary investigation. Ano ba usually yung tinatalakay dito, attorney? Well, pag sinabi natin preliminary investigation, tulad nga ng sinasuggest ng pangalan niya, preliminary as in pambungad lamang, at isang investigation. Tinitingnan ng prosecutor kung mukha nga bang merong kaso o ang tinatawag na probable cause at dapat nga bang ipagpatuloy ang kaso. So hindi ito kasiguruhan na guilty ang akusado. Tinitingnan lang nila mukha bang may kaso at mukhang siya ba ang gumawa. So hindi pa ito lubusang paglilides kasi ito nga ay para sa trial proper. So ito ay para lang maipakita nga kung nangyari nga ba ang krimen. At mukha ba yung taong akusado ang siya ngang may kagagawa ng krimen ito. And of course, ang purpose po ng isang preliminary investigation ay para sa benefit ng people of the Philippines, di ba, yung Estado, at para sa akusado na rin. Para sa akusado, kung inosente siya, para maprotektahan yung akusado, kung hindi naman talaga mukhang siya ang gumawa ng krimen, he will be protected against an unnecessary prosecution, di ba? So ito ay isang basic na karapatan na dapat hindi siya padaanin sa isang madugo at napakamahal na paglilitis kung hindi naman pala siya ang may sala. At para na rin sa pamahalaan, syempre kailangan din natin to kasi napakagastos ng isang paglilitis at kung hindi naman talaga kailangan na litisin yung akusado, then magkakaalaman at least dun sa preliminary investigation. Attorney, ano-ano yung mga hakbang sa pag-uumpisa ng isang kasong kriminal o sa isang preliminary investigation? Well, una nga, magpa-file ng complaint affidavit. Nandito yung salaysay ng complainant at ng mga witnesses at usually sa fiscal, pwede rin sa judge. Pero katulad nito sa fiscal, yung fiscal maaari niyang i-dismiss kaagad kung base dun sa complaint affidavit at saka yung mga kwento, yung salaysay ng mga witness na mukha namang hindi talaga kaso or pwede siyang magbigay ng order dun sa akusado or dun sa respondent na mag-file ng counter affidavit para naman matugunan yung ma-answer kung ano yung mga allegation ng complaint affidavit. Pagkatapos nito, magkaroon ng hearing at magdidesisyon ang prosecutor kung uusad nga ang kaso o hindi. Pag na-file na ang kaso, titingnan ngayon ng judge kung tama ba at maaari mag-issue ng warrant of arrest para mapanagutan ng akusado yung mga charge laban sa kanya. So ngayon, preliminary investigation at nasa stage nga na pinagsasubmit. Meron naman talaga kasing 10 days na mag-submit ng counter affidavit. Paano kung hindi magpakita si Pemberton? Well, actually, di ba, kung malakas ang kaso nila, dapat siguro magpasalamat sila. Kasi nga, after the preliminary, kung hindi dumating si Pemberton, yung prosecutor kasi, pag nakita niya yung complaint affidavit, tapos nakita niya yung mga affidavit ng mga salaysay ng mga witness, parang kasing winave ni Pemberton ang right niya. Pag hindi siya nag-file ng counter affidavit o hindi siya dumating, di ang titingnan na lang ng prosecutor yung complaint at saka yung ebidensya ng complainant, di ba? Kasi kung dumating si Pemberton at meron siyang mga sarili niyang mga affidavit, bubusisiin pareho at titingnan kung correct ba, sino ba ang mas mukhang tama sa kanilang dalawa. Pero at this stage nga, pag hindi dumating si Pemberton, parang winave niya yung right niya to defend himself at this point in time. And the fiscal can make a decision kung magpa-file ng kaso, magpa-file ng ma-i-issue ng warrant of arrest si Pemberton base sa complaint affidavit ng complainant at ng mga witnesses niya. Alright, Attorney Gabby, thank you very much. Maraming salamat din. At of course, meron natin tayong aabangan na bagong issue. Dalawang ang nawawala na hindi pala nawawalang asawa. Correct. Mga mainit-init na issue dyan sa kay Pemberton at syempre dito naman kay Go.